Pisces. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of January. For your personal reading, kindly send me a direct message. Tama sa mga Pisces, ano na ang mga isda? Anong nangyayari? Let's see. Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of January. Let's see kung anong meron. Pumapalag. Pasok energy ng mga Pisces. Pasok energy ng mga Pisces. Guidance and good news para sa ating mga Pisces, please. Guidance and good news para sa ating mga Pisces. Guidance and good news para sa ating mga Pisces. Ang nag-iisa, eto na naman tayo. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. At hindi naman ako nag-i-initiate ng message. Diba? Alam nyo yan. Kaya ako may message ng hello beloved, hindi ako yan. Block nyo agad, report nyo. Okay? Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of January, please. Pisces. This is a Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of January. Ingat sa scammers, alrighty? Ingat sa scammers. Pisces, what's here? Let's see. Ooh, patience. Anong nangyayari? You're patiently waiting. You are resisting transformation. Okay, pagdating sa pag-ibig, relasyon, meron kang isang stable connection, family, kasal, engaged, living in together, na gusto mong kausapin, magkaroon ng, you're not willing na magkaroon ng transformation, you're resisting a transformation. At meron kang gustong kausapin, ayusin. Okay? Maaring meron kang, especially sa side ng masculine, maaring may i-offer siya na stability, love bombing. Ingat ha! Kasi pag may love bombing energy, it feels like baka naman hindi mapanindigan ko ano yung mga promise of love na to. For some of you, meron kang gustong balikan na someone from your past. For some of you, you're thinking of a new person na you can build a strong and stable connection with. But for most, nakikita ko may gustong balikan, you're still thinking about this person, but very, very mutable sign, no? Very Pisces, gusto mo nang may balikan, pero parang naisip mo, parang mas okay na lang yung new beginning. At least, this is a clean slate. Kasi dito sa past energy, napakarami nang nangyaring hindi maganda, napakarami nang nangyaring hurtful situation na baka hindi na talaga kayang ibalik ang tiwala at pagmamahal. Okay? There's a feminine here na if ever na mag-reach out yung masculine, magiging prangka siya, ano ba talagang nangyari, ba't siya nasaktan, bakit naging ganito, bakit naging ganyan. Sabi ng masculine, aware siya na maraming misunderstanding, maraming kailangang ayusin, at alam niya na naging cold, naging malamig, naging distant, at naging runner siya. Okay? Na may mga bagay na dapat sinolve dati pa, una pa lang. But may pagka-escapist yung ugali na parang takbo sa problema, takbo sa malayo. Okay? Hindi hinarap yung problema na kumbaga sa bahay, iniwan mong ganon, may anay, inanay na, gumuho. Ngayon, sabi ng masculine, looking back, marami siyang what ifs. Na sana pala, una pa lang inayos na niya, sana pala nag-adjust na siya, sana pala ginawa na niya to dati pa. Sana. But sabi ng feminine sa connection na to, parang wala na yung love. Do, sabi niya, oo. Sabi ni feminine, she values what they had in the past. Kaya lang mukhang mahirap na daw ayusin ang love situation na to. It feels like, ooh, nagkaroon ng malaking swerte sa buhay mo. But Pisces, it feels like parang hindi mo napahalagahan like love, yung mga binigay sa'yo ni God na blessings, pati kabuhayan, kaperahan, something really na malaking blessing na binigay sa'yo ni God ay nagko-collapse. At gusto mong ilaban at ayusin to. Napakaraming burden here at sabi mo gusto mong mag-move forward. Meron kang gustong kausapin, especially sa side ng masculine. Gusto bang mag-apologize? Gusto bang ayusin ang relasyon? Because sabi ni feminine, mukhang basag na ang relasyon na to. Okay? Kung hindi naman
naman aayusin ni masculine ang connection na to, parang magkaroon lang ng closure, forgiveness, para pag nag-start siya ng new relationship ay kumbaga malinis, maayos. Okay? Iba-ibang sitwasyon. For some of you, may masculine na gusto pang ayusin to. For some of you, may isang masculine na parang gusto na lang bigyan ng closure ang pangako ng pag-ibig na to para walang manggugulo, walang maghahabol, maayos, malinis. Okay? Which is tama. Okay? For the longest time, I feel, nahirapan kang mag-communicate sa naayusin, na itama, kung ano man dito. Hirap, especially yung masculine, on how to express himself to communicate. Lagi na lang nagpapakiramdaman, lagi na lang naka-side eye, committed ba, aayusin ba. Ang daming issues sa connection na to na na-sweep under the rug, basura, na eventually umapaw, nag-pile up, naging bundok ang basura na to na kailangan na talagang harapin. Nilangaw, okay, nabulok. So, recent pa, sabi ng ating mga Pisces, nahirapan siyang mag-heal, nahirapan siyang mag-move forward, nahirapan siyang mag-isip, trying to find the balance to ground their energy. Because you know what? Pangalawang beses lumabas, you are resisting change. You are resisting to let go of a connection na dapat matagal mo nang nilet go. You are resisting a change sa ugali mo, sa patterns mo na dapat matagal mo nang na-outgrow. Paano magkakaroon ng better energy? Because marami kang natutunan upbringing, ugali na dapat matagal mo nang binitiwan. But you're resisting change. Is that ego, Pisces? Is that ego? Okay. Or just being stubborn. Let's see. So, may tao, connection, kaibigan, kamag-anak, love connection, na alam mong hindi tama sa'yo, but hindi mo i-let go. May ugali kang hindi tama, ego, toxic habits, procrastination, na dapat matagal mo nang inayos, but you're resisting to grow. Why? Okay? Marami kang prayers and manifestations na sana, sabi ng feminine sa connection na to, marami siyang prayers and manifestations na sana magbago na yung masculine. But feminine, be reminded na we have so little hold and influence sa free will ng tao. Kung gusto magbago ni masculine, magbabago siya sa time frame na gusto niya. But kung hindi, hindi. Okay? Let go. Release. Let the masculine learn yung lesson sa face na gusto niya. Kung gusto niyang hanggang huling hininga, ganito siya, then be it. Hayaan mo siya. So, masculine, what I'm trying to say, if you're listening to this, yung growth na to, dapat matagal na rin nangyari. Now, kung ginawa mo to dati, good for you. But if you're resisting this change, nasa sayo pa rin to. Decision mo to. You can stay that way, or you can choose to grow and be better. Okay? But the universe is calling you to do the positive transformation, the self-growth, yung mga spiritual growth na kailangan gawin. Okay? Right now, ating mga Pisces. Marami ka mga realization about family, natutunan, upbringing, yung mga dati mong paniniwala na hindi na applicable dun sa future self na binibuild mo. Marami kang kailangan tanggalin, learning, unlearning, relearning, doing better, finding the wisdom. Kailangan mo rin mabago yung mga kaibigan mo. May mga kaibigan na alam mong hindi naman tama para sa'yo, but you're still keeping them. Ikaw ang may hawak ng happiness mo. If you're holding sa mga bagay na nagdadala sa'yo ng sadness, disappointment, being stuck, ikaw yun eh. Pwede ka namang umalis, pwede kang mag-grow, pwede kang pumili ng bagong kaibigan. If that relationship is like holding you back, you can let that relationship go. Ang dami-dami mong dala. I sense a people-pleasing energy here. Hindi mo naman dapat tulungan, tinulungan mo, tapos nagre-reklamo ka, nakasandal sa'yo. Hindi mo naman dapat to reconnect with this person, but dahil natatakot ka, anong sasabihin niya? Nag-reconnect ka kahit labag sa loob mo. Why? Why does the sun go on shining? Ano ba? Hindi ka masaya. But you're trying to please everyone. Nasa dulo, paghiga mo, kino-question mo,
Pinagbigyan mo sila, you made these people happy, but masaya ka ba? Ano na, ano na, ano na? There's a masculine in this connection who's trying to align himself sa truth. Ano ba talaga yung totoo? Ano yung tama? Ano yung balanse? Ano yung just? Ano yun? Ano yun? Okay? May isang masculine sa connection na to na gustong makipagkasundo, peace offering. May masculine, the masculine in this connection is meron siya mga wino-worry about mga offer, kasunduan na maaaring nagkakaroon ng delays na this masculine can't stop thinking about, na he's losing contracts, partnerships, pera, sobrang gastos, mismanaged money, mismanaged funds. But may attorney involved here na kailangang dumaan na sa legalities para mas maayos ang usapan. If this is like kasunduan sa pag-ibig, maaaring mag-usap na lang kayo, ano yung paghahatian na properties, kung may batang involved, ano yung mga responsibilities, obligasyon. But mas nakikita ko dito ay may pinoproblema sa kaperahan ang masculine sa connection na to. Loss of money. Sunod. I don't know, are you filing bankruptcy? Hopefully not. May mga taong tinulungan ka na ngayon ay na-challenge ang iyong financial stability na parang lumilipat na sa greener grass. At nasasaktan ka na parang nung meron ka, grabe yung tulong, suporta, pero nung hindi mo na matulungan, nawawala na pa isa-isa. Dito mo ngayon nare-realize sino ba talaga yung mga taong totoo sa'yo, sino yung mga taong hindi naman pera ang habol sa'yo, pero binitiwan mo, binitray mo. Hindi mo pinili. Meron ka mga taong akala mo loyal sa'yo, pero loyal lang pala sa maitutulong mo. Lesson learned dapat. So, meron ka mga doubts. Sino pa ba yung mga taong ititira mo sa radar, sa orbit mo? Pero may nararamdaman pa rin akong takot sa puso mo na ano na naman yung sasabihin ni ganito, ni ganyan. Do you have fear of abandonment? Do you have fear of rejection? And you have to heal that. Dami mong iniisip. Ang daming nakapaligid sa'yo who are just taking from you. So don't get surprised if you feel depleted. Kasinungalingan. Marami kang madidiscover na kasinungalingan sa paligid mo. Ito na yung i-reveal na sa'yo ni God kung sino yung mga taong dapat tanggalin mo sa buhay mo. But then, choice mo pa rin to. Alam mo na may isang love connection na taker sa'yo. Taker ng love, taker ng pag-unawa, taker ng lahat. Time. This person is an energy vampire. Not just energy, but also resources. Time is also resources. Alam mo, na walang kakapuntahan to. May mga regrets ka. Na may mga tao na hindi mo binigyan ng halaga, pero ma-realize mo na ito pala yung mga taong solid sa'yo. May mga tao na akala mo who got your back, pero nandyan lang pala sila sa paligid mo kasi may nahuhut-hut sa'yo. Ngayon nare-realize mo kung sino yung totoo at sino ang tinubog sa ginto. Meron ka mga tao, okay, meron ka kasing people-pleasing energy that you feel valuable kapag you feel na kailangan ka ng tao. Okay? That is why na-attract mo tong mga blood-sucking parasites. Kaya pala sila nandyan kasi may kailangan sa'yo. At yung mga tao na akala mo ay you don't feel mahalaga sa buhay nila because these people don't ask anything from you at binitiwan mo to.
Because you don't feel appreciated kasi wala silang kailangan sa'yo. Ito pala yung mga taong totoo sa'yo kasi wala silang kailangan sa'yo. Sila pala yung giver. But then, because of your people-pleasing tendencies, gusto mo yung mga taong nanghihingi sa'yo. Because doon mo nararamdaman yung superficial value mo. Ay, dito ko, kailangan niya ako eh. Hindi ako iiwan nito, kailangan ako niyan. At ngayon, you feel obligated na bigyan ng mga tao na to because nasanay na sila. The moment na hindi mo na binibigyan, ikaw pa yung masama kasi hindi mo na sila kayang bigyan. Ngayon, mas lumilinaw na sa'yo na yung mga tao na akala mo prideful at hindi humihingi ng tulong sa'yo ay nagmamalaki sa'yo, but it's not. These are people naman who are willing to pour sa cup mo. Pero mas pinili mo yung mga nanghihingi. Kaya ngayon nare-realize mo na uubos ka. At napapalingon ka dun sa mga taong hindi pala dahil hindi ka nila kailangan. But these are people na who's pouring their cup on you. But niresist mo at humarap ka dun sa mga taker na para kang, bigay. Because you have that people-pleasing energy. And you thought na yung mga taong nagbibigay sa'yo at hindi nila kailangan ng anything from you, akala mo is hindi ka nila kailangan. But these are self-sufficient people na masasandalan mo sana. Ba't binaliwala mo sila? May kailangang i-heal dito. Okay? Purging. Nakakapagod. Nakakapagod naman talaga na ikaw yung lagi bigay ng bigay. And looking back, may mga taong sobrang nagbuhos ng pagmamahal sa'yo, but hindi mo na-appreciate kasi mas komportable ka sa people-pleasing energy mo. And that has to change. Mga taong nakapaligid sa'yo, meron ka ring papalitan. Alrighty? And that would be the Pisces January bonus reading for the Pisces people. See you again in a few days for your February reading. Bye-bye, Pisces!